yung dahilan ng pag-wala mo sa akin? Yung pag-alis ko, I always explain this in a way na parang nagpaalam lang ako. Pero I'll be very honest, 100%. May mga ibang bagay na hindi ko kayang gawin at that time. Malaking lesson sa akin yun. I'm only opening this up to you for the first time ever. Ever since, ang sagot ko doon is, siguro I wasn't growing, so alis ako, ganyan, to grow. Pero, how can you grow if you leave Eat Bulaga? That's the #1 show. My pressure sa loob. It took me 2 years before I decided to say, I need to step out and I need to do something that mabibigyan ako ng saysay. Iniisip ko lang na parang, sheesh, ang bata ko for the power trip. That was very, very mabigat. Sobrang na-depress ako. Kahit na nandun ka sa show? Oh yeah. Kahit nandun ako sa show. Maraming trabaho, pero marami kang naging boyfriend. Grabe siya! Wag naman. Tigilan mo yan. Ayoko yung mga ayaw ko usap sa akin. Hello, may pinagsamahan tayo. Huwag kang epal. Ito yung hugot. During that 4 years kami, ang nangyari dun sa sitwasyon na yun, binuntis naman niya yung friend ko. Gusto mo ng chismis? Ito na. He's a foreigner. I got pregnant. Unfortunately, I lost my baby. Yan ang pinakamasakit. More masakit than the cancer. Your diagnosis is cancer, stage 2B. Hindi ako nagsabi sa kahit kanino na meron akong cancer. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, umaga, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Uy, thank you so much dahil paulit-ulit tumataas po ang ating subscribers at malaking utang na loob ko po yan sa inyo. But anyway, at this time ay iba naman ang ating kakausapin. Isang beauty queen nga ba ito? Mukhang international beauty queen. Pero sabi niya, hindi daw siya beauty queen, kung hindi darling queen. Mahal ng lahat. Siyempre ba, of course, walang iba kung hindi si Miss Diana Meneses. Thank you, Marley. Hello. Ang ganda ng intro mo. Bibigay tayo ng buhay sa lahat. Oo, nakakagising. Nagulat ka ba doon sa pinto nung ibinigay ko agad sa'yo agad-agad? Darling ka naman talaga. Thank you. Mahal ka namin, ba? Of course, Diana, kumusta ka na? I'm okay now. Tagal ko na dito, no? Mag-18, 19 years na nandito ko sa 19 Pilipinas. years. Paano nga ba yung kwento ng isang Diana Meneses? Bakit napunta ka sa Pilipinas? From Brazil, napunta ka sa Pilipinas at nag-stay ka dito. So, basically, I was modeling. Well, I started my career. I was 4 years old. My mom, mahilig siya sa ganyan. Pa-artista-artista. She was studying to be a newscaster. And hindi natuloy sa kanya. So, feeling ko napunta sa akin. Pero, kwela naman. Gets, hindi ako yung parang seryosong I think talaga ever since I was small, and then my dad was very strict. Garal ka, ganito, ganyan. So, ang nangyari tuloy, hindi ako nakapag-artista nung bata ako dahil sa tatay ko. Pero may mga pasipot-sipot ni mommy na, okay, ito, fashion show. Doon sa amin din, uso din yung fiesta, yung barangay-barangay. Sa Brazil? Oo, okay. Pero barrio ang tawag namin. Ako yung taga-perform, mga ganon. So, ever since, ngayon, modeling din ako because that one, at least, hindi ganun ka sa time management pagdating sa school. Nung nag-aaral naman ako for fashion school back in Brazil, ang mga students, mga classmates namin, ginagamit ako as parang model nila sa mga homework. So, pinararaan namin yan sa mga ibang agencies. Pero, ang totoo doon, nalasing lang kami habang ginagawa ng homework ng fashion school. I was try kaya natin, send sa mga agencies sa ibang bansa. Alam mo, nag-work. And At naging international model ako tuloy. Dahil doon, sa kalokohan lang namin, we just tried it out. And then, may isang agency in Thailand na naging interested sa akin. So, syempre, pumasok na naman yung tatay ko. Hindi yan totoo. Baka maging pokpok ka. Alam mo yung gano'n? Baka ibebenta ka na lang dyan. Ganyan-ganyan. Hindi ko naman kilala mga tao doon. Ano ka mapunta doon? You're just 17, 18, gano'n. Na-try ko pa rin. Kahit ayaw nila. And then I went all around Asia bago yung Pilipinas. So that's how it started. Siguro it's meant to be. Filipina blood ka ba? Filipina blood? Wala. Brazilian talaga? Brazilian lang, pero feeling Filipino ako ever since I got here for the Bakit first mo time. nagustuhan dito sa Pilipinas? Feeling ko, ito yung Brazil sa Asia. Parang pareho-pareho lahat ng ang mga tao ay ganun din, ka-warm sa amin. Tapos, mas advanced nga tayo dito sa Pilipinas kaysa sa Brazil. Pero everything is so similar. And then, the moment, I'm sure, naririnig nito lagi sa mga foreigner, I feel at home. From the very beginning. Kung naniniwala po kayo sa may mga ibang reincarnation, ganyan. Feeling ko sa ibang buhay, Pilipino ako.
Ganon na kagad yung feeling ko. Ganon katindi. The moment I step in the country. Kaya na in love ka sa mga Pilipino. Yes, also that. Isa pa rin kasalanan ko yan. Kaya na in love ka sa mga Pilipino. Correct. Oo. Okay, isa-isahin natin. Sige. Isa-isahin natin, Anyway, sa totoo lang, kasi pag titignan ka talaga, Brazilian ka. Pero, open natin itong programa natin na, ang Brazilian ba same din? English din kayo dyan? No, madalas walang English. More on Portuguese only. Not even Spanish. Na akala ng mga tao, marunong kami mag-Spanish. No, we only speak Portuguese. The entire country, isang language lang, walang ibang dialect. Mga iba lang naman yung mga pronunciation namin. But Portuguese lang lahat. And it's not madalas na mag-English ang mga Brazilian. Ngayon, dahil sa social media, everything is so open, marunong at magaling din yung iba. Diba? Paano babatiin ang mga Pilipino sa salitang Brazil? Halimbawa, magandang umaga, So, good morning is bon dia. Bon dia. Yeah, it's like buenos dias, pero tingnan mo, kakaiba Bon yung dia. Portuguese. Bon dia. And then, boa tarde is for afternoon. And then, sa amin, ang R namin, depending kung taga saan ka dun sa Brazil, yung R mo ay H. So, halimbawa, relo, hello. Hello. Like, Hello. it becomes H. Like, Rodrigo, Rodrigo. So, you know, it's very different. So, you can say bon dia for good morning, boa tarde for afternoon, or boa tarde. Both acceptable. Boa noite, paggabi. Boa noite. Oh, parang lasela. Lasela watela. Ano yung lasela watela? Kaya yung iba, We sell water. We sell water! kaya yung iba, Portuguese ka naman. Alam mo na yung ibig sabihin nun. Pero paano ka natuto mag-Tagalog? Well, makulit kasi ako pagdating sa languages. When I got here, hindi rin ako marunong mag-English. So, natuto din ako dahil sa inyo, sa mga Pinoy, na ang galing mag-English ng Pinoy. Nahihiya lang ang Pinoy mag-English na feeling nila, mali. No, okay yan. Kahit nga, konting mali, okay lang yan. Kasi nga, yung iba walang alam. Like me, wala akong alam nung dumating ako dito. So, simultaneously natuto ko ng English. And then, gusto ko yung Tagalog. Parang, usapin nyo na nga ako ng Tagalog. Ganon ako eh. And then, the moment na tapos na ako doon sa English na phase, denied mo ko lahat ng mga Inglesero ko ng mga kaibigan. Sabi ko, asan yung mga Jologs kong friends? Maging kaibigan na tayo. Sige na nga, turuan niyo ako mag-Tagalog. Ano ito, nagbabasa ka? Wala. Tanong lang talaga. Well, malaking bagay ang Itbulaga. Hindi ko masasabi na may Tagalog ako ngayon kung walang Itbulaga. At wala din ako ngayon today. Ilang taon ka sa Wala. Itbulaga? 6 years ako doon. I was there for a long time. Ano reaction mo na magkaroon ng problema noon ng Itbulaga? Well, syempre, din ako, parang marites din, like everybody na nagulat, na parang, ala, what's happening? Pero, from a person that is on the outside na, naiintindihan ko. Parang it's part of the business. These things happen eh. Sometimes, magka-clash talaga ang creatives at yung business. Nasaan ka noong mga panahon na yun? Dito na ako. Kasi I've never left ever since. Even after I resigned from the show, I still stayed in the Philippines. Hindi talaga ako umalis. Bakit nanahimik ka ng mga panahong hinahanap nila o namin ang ilang miyembro ng Itbulaga at hindi ka nagsalita? Oh, hindi. Nag-post ako. Post ka pero walang mga interview about Itbulaga. I think it's just respect din sa lahat. Wala na din ako doon. So, wala naman akong karapatan magbigay ng opinion na hindi naman tutulong sa kanila yon. So, parang I was quiet, but I was supporting what I believe was happening at that time. So, pinost ko lang, and I think right after nyan, ginest din nila ako because it was anniversary ng Itbulaga. And then I was there. And we're all good. Like now that I've been with Net25 for 3 years, lagi kami magkasama ng mga TVJ sa mga labas, mga regional shows. Dayan, tanong ko lang, ano yung dahilan ng pagwala mo sa Yung pag-alis ko. Let me make this a short thing. Kasi I always explain this in a way na parang nagpaalam lang ako. Pero I'll be very honest, 100%. May mga ibang bagay na hindi ko kayang gawin at that time dahil sa confidence ko. Ganun lang siya kababaw. And I was young and I was siguro naive. Hindi pa ako yung parang artista na dapat lahat tatry mo. Yung parang feeling ko, dito ako magaling, dito lang ako. Ganun ako dati mag-iisip. So, mahiyaing, kahit sabihin nyo, ay, ang ganda, hindi ko na-feel yun sa sarili ko because that's me. Paggising mo, yun yung nakikita mo eh. Yung comparison mo, sa sarili mo lang naman talaga. And then pagdating dito sa Pinoy, yung talented ng mga Pilipino. Sobrang talented. So, may mga paggawa sa akin na feeling ko, may talento pa ba ako dito? Alam mo yung ganon? Pero, yun man pala, I just have to try. Subukan ko na lang lahat. So, during that time, may mga ibang bagay, like, for example, sayaw. Hindi ako confident sa pagsayaw. Pero pinapasayaw naman ako. So, sumasayaw naman ako. Kanta. Kanta. I love singing. Kahit hindi maganda
ng boses ko, kakanta talaga ako, wala akong pakialam. To make it short, during that time, I remember, meron nagpagawa sa akin something sayaw na hindi ako confident gumawa. So naghingi ako ng parang, baka pwede po ako mag-rehearse. Hindi naman talaga pwede nung time na yun. Pero hindi, wala sa mind ko yan kasi I'm 17, 18. And then I'm like, tomorrow na please, kasi nga hindi ako marunong sumayaw, ganyan. And then I know that's not a good move. So natuto ako no. For a long time, that's something that I would advise to other people who would like to be artista or who would like to enter this business. Hindi ko naman sinasabi, babastusin yung sarili. No. Subukan yung lahat at respetuhin yung lahat na nasa likod. Malaking lesson sa akin yun. Ito nangyari. I was frozen siguro for like years na andun ako and I was not, alam mo yung naman, di ba wala? Like you won't notice na andun pala si Diana. So, parang hindi ka nag-exist. Parang ganon, you don't exist, wala kang masyadong role. Minsan kasi may ganon eh. Hindi naman masasabi mas lagi ka in demand, right? In my own way, ang bata ko, grabe, sobra, like 18 years old and I want to do more, I want to learn more, I want to keep speaking Tagalog, I want to learn the other stuff in the art craft. Since nahiya ako doon sa isang bagay lang, dahil doon, na-target na ako na maarte to, baka ganyan. Nabash ka na rin. Hindi naman. No, that's an internal thing. Okay. I'm only opening this up to you for the first time ever. Wow, thank you so much. You're welcome. Kasi nga, ever since, ang sagot ko doon is, siguro I wasn't growing, so alis ako, ganyan, to grow. Pero, how can you grow if you leave Eat Bulaga? That's the #1 show. Nung time show, diba? Parang, how? No? Of course, now, everything is different. So, I decided to resign. And I did not do it immediately. It took me 2 years po bago akong talagang nagpaalam. Kasi within those 2 years, ang dami ko pong ginagawa sa mga ibang stasyon na or mga ibang shows na binibigyan ako ng oportunidad. Sabi ko, God's good. Kasi nga, alam naman na hindi ko intention yung hindi ko gagawing trabaho ko. I needed confidence. I needed, siguro kasi mag-isa lang ako. Wala akong pamilya, walang foundation. Alam mo yung gano'n? Yung parang feeling ko lang kung anong ginagawa ko, ako lang din yung ma-judge doon. Parang gano'n. Parang trabaho lang lahat. And then, but it's different when you're doing entertainment eh. Kasi nga, you have to be magaling. So, my pressure sa loob, I'm not justifying myself. It took me 2 years before I decided to say, I need to step out and I need to do something that mabibigyan ako ng saysay. Kasi hindi ako nakikita ng saysay sa sarili ko. If I'm there and then I have no speaking lines, I have nothing to do, naka-makeup ako, gastos naman ako sa pagpunta. Yung typical natin. Parang wala lang gumagastos ka, nagpapaayos ka, pero pagdating sa set, wala ka lang. Wala ka lang. Parang hindi ka nararamdaman. That only happened because of my decision of asking na extra rehearsal or something na ganyan. Ang bagets at ang bago ko pa nun, na parang imagining mo, bagong artista, wala pang pangalan. Ang dating doon sa ibang tao, maarte ka. So, nagigets ko yan agad-agad. So, nag-sorry na ako. Pero feeling ko, they want, hindi lahat isang tao lang yun. I don't want to talk about it. Kasi nga, I forgive that in my heart. Dahil doon, dami kong natutunan. Sinong tao yan? Wag na nating pag-usapan yan. Bulong mo sa akin. Wag. Pero nasaktan ka? Nasaktan ka? Oo, nasaktan ako because miyak na ako, nagsasorry na ako, nagsulat na ako ng letter, lahat. Bata talaga, immature. Malaking lesson yan sa akin. Maganda. Of course, pangit sa pag-experience mo. Pero kung hindi ko naranasan yun, would I still be in the Philippines? Maybe hindi. Pero ito ang tiyaga. Paano ko na ibalik yung dati ko? So, ang ginagawa ko, tanggap ako ng show sa ibang kung ano man. Kasi I want to explore. I want to learn. Nagsasorry na ako. Buti na lang bait nila TVJ. I remember, hindi ko makalimutan sila, Tito Vic and Joe. Asan yung manok namin? Kasi nga, di ba, nandun ka, ang dami namin, ganyan. Anyway, eventually, bumalik naman din ako sa may mga segments. Pero I wasn't growing eh. Gets mo? Kung hindi dahil sa tao na yon, hindi ka nag-grow. Dahil natuto ka rin kahit paano sa kanya eh. Yes, and kung hindi dahil sa kanya, wala din yung pangalan ko today. Because that's the person who makes everything happen. And tama naman sa lahat ng ginagawa. Iinisip ko lang na parang, sheesh, ang bata ko for the power trip. You know what I mean? That was very, very mabigat. Sobrang na-depress ako ng time. Na-depress ka? Oh, yeah. Nung mga panahon na yun? I was into antidepressants the entire, siguro 2 years. Kahit na nandun ka sa show? Oh, yeah. Kahit nandun ako sa show. Hindi ako kaya tumayo sa sarili kung paano. Kasi nga, pag-grow ka na eh. And then you make a little mistake and then somebody wants to show you this is how it works. So matuto ka. Kung hindi ka matuto dyan, pero grabe yung bagsak sa sarili kong sarili talaga. As in, down. So it took me 2 years before I actually turned over the letter. Ibig sabihin na-depress ka dyan sa Itbulaga? Na-depress ako sa nangyari sa akin dahil sa mga maling decisions ko. Kasi may mga bagay na hindi mo makontrol na people will tell you and then tatanggapin mo na lang, di ba? Babae ba yan nag-ano sa'yo?
Basta, ayoko na Morley Basta ang importante dito ay, kung kayo po ay nagsisimula pa lang, lagi kayo susubukan ng lahat ng gagawin at respetuhin nyo lahat ng tao sa paligid nyo. Kasi kung meron sila ipapagawa sa'yo, ibig sabihin may tiwala sila sa talent mo, kung ano man meron ka dyan, kung bakit ka nandun. And that's something that it's not na hindi ko nakikita yan sa kanila. Of course I see that. How can you not see that? That's Eat Bulaga. Hindi ko yan nakikita sa sarili ko. Ganun siya kalala at ganun siya kalalim. Anong reaction mo doon dito sa mga sinasabi na parang hindi na ganoon kasikat ang Eat Bulaga during that time nung kayo pa kasama dyan? I think sikat pa din naman ang Eat Bulaga ever since. Walang pagkakataon tayo masabi na hindi patok ang Eat Bulaga. Of course, we have different times nowadays. It's on demand now, streaming on demand. So I think babaguhin naman yung generation natin is getting, well, kung sino yung sumubaybay sa amin noon, yung iba wala na ngayon. So nalilipatan na sa mga anak nila. Iba na yung mga interest ng ibang tao. Pero I don't think it's fair to say na hindi sikat ang Eat Bulaga. Kasi sinasabi na parang nabawasan daw yung viewers, nabawasan daw yung ratings since nang mawala sa GMA ang Eat Bulaga. Malaking bagay naman kasi talagang mga network, 'di ba? Especially nowadays na ilang lang yung channels na available ngayon, 'di ba? And then people are just on their gadgets wanting to watch whatever they want, hindi live On the spot na ngayon kasi whatever you want to watch, nandun na available na. So there will be a lot of changes na igagamay pa natin yung mga ganyan bagay. Pero for me, when it comes in terms of content, even with the person that I was very apologetic about being maarte or whatever man, ang galing nila sa content. Ang galing nila magbigay ng conservative or family-oriented na content para sa mga Pinoy. And I don't think may talo sa kanila sa ganyan. Wala nang katalo sa kanila. Pagdating sa family content, the best ang Eat Bulaga. Of course, I also appreciate the other ones. Nag-guest nga ako sa Showtime. I love them. Like, ang ganda kaya nung parang ngayon for me, na ang gulo-gulo na ng lahat ng network, ganyan. Ang ganda nun. Kasi, may challenge na. May challenge. So, it's a challenge kami lahat. Very good. Para mas gumaling lahat ng tao. Okay lang. And may oportunidad ang lahat. Maraming trabaho. Yes. Maraming trabaho, pero marami kang naging boyfriend. Grabe siya! Uy! Wag naman. Alam mo... isa-isahin natin. I'm 37. Sige na nga, ilan? Ilan ba? Konti na lang yan for a 37-year-old woman. Sino yung una naging boyfriend? Gusto ko manggagaling sa'yo. Sige, galing naman sa akin. Ang una kong boyfriend dito was Carl, and then Sam, and then Direk GB. JB San Pedro? Ay, nakikita pa kayo nun sa show, di ba? Sa TV pa. Okay, naalala ko na. Tigilan mo yan. Ayoko yung mga ayaw ko usap sa akin. Hello, may pinagsamahan tayo. Huwag kang epal. Gusto ko dapat kasi yung mga ex, di ba, naging friend. Nagtulog na nga tayo. Bakit kayo mag-aaway ngayon? Wala na nga tayo. My gosh. Yung mga iba na ayaw kausapin, di ba? Move on, my gosh. Natulog na nga tayo? Oo. Di ba, natulog tayo sa isang kama. Tapos ngayon, hindi tayo friends. Hello? Huwag mo akong balahin. I hate yung gano'n. Yung parang hindi mo kailangan. Alam mo yun? Just be friends with people. So anyway, and then, I got engaged kay GB. I got engaged to Benjo, who became... Benjo Benaldo, who became my husband for like a year and a half. Tagal kayo nun, di ba? No, a year and a half. 1 year and a half lang? Oo. 2 years relationship lang kami. And then, I got a divorce because I was married in the States. I got a divorce immediately after the problem I had with him. And after him, mga non-showbiz na. That's it. See? Very open. Nakailan non-showbiz ka? 2 lang. So, 7 lahat? So, 6. Diba? 4 na kilala ng lahat. Kasi nga, it's an open book. And then, after my ex-husband, ang hirap magsabi ng ex-husband. Ang bigat. I didn't even feel married. Kasi nga, ang bilis, ang gulo, ang dali naman din ng ganon. So, parang, what? Is that what marriage is all about? I hope not. Kasi, no, you know. But anyway, may respeto ko sa lahat ng mga naging, parte ng buhay ko. So, at minahal mo kasi sila. Minahal ko sila. May pinagsamahan kami. Kahit masasabi, bakit mo na-love dyan, ganyan? For sure. Kung kayo din ay nililigawan ng mga yan, I'm telling you, ang galing.
Sa open? una. Bakit naging open ka sa pagkukwento mo sa mga nagiging boyfriend mo? But yung iba talaga naman tago. Well, I'm a very transparent person as you can see. Lumalabas lahat sa bibig ko. Walang preno ang bibig ko. I prefer that way. But kasi parang, why would I hide things if even what my last diba sabi nga nila, you're just as good as your last performance. Kung may tinatago ako at hindi nyo alam at kayo yung nagsaga-suporta sa akin, paano pag may nangyari sa akin? Parang for me, it's just yes, you can hide a few things kasi hindi naman kailangan sabihin lahat ng nangyayari sa'yo. Pero yung mga ganitong bagay, minahal ka ng mga tao dahil kung sino ka. So, let them know kung sino ka rin. Sino mga nakarelate sa'yo. Ganyan. Diana, hindi mo pinangarap magkaroon ng mga baby? Yes, I did. I actually have a miscarriage. Right after I had cancer, I got sick, no? I thought hindi na ako pwede mabuntis. During my entire life, hindi nangyari pa yon except for the time that I got married. Iniisip ko talaga yon because may pamilya na, diba? Dapat. Hindi nangyari. So feeling ko, hindi ko alam kung sino sa aming dalawa may something. Ngayon, eventually, well, God's will naman, buti na lang din. Wala naman nangyaring pamilya kung hindi naman din kami together nowadays. Okay. After the marriage, the divorce. Ito yung ika-apat mo, yung pang-apat yan mo. yung panglima ko. Panglima ko. Ikaw talaga. Bari count talaga tayo dito. Ano ba to? Ano ba yan? So, yung panglima ko na dapat, apat na alam ng lahat. Apat. O yung panglima na yan na hindi nyo alam, na alam ng iba. He's a foreigner. Not from the Philippines. In chick. Ang tao na yan. I got pregnant. And then, unfortunately, I lost my baby. Nung 4 months na ako. Malaki na, pero I lost my baby. Bakit? Some people say it's because of the treatment I was doing for cancer. Simultaneously kasi. Pero sa totoo lang, I feel like it's from the medicine. And then at the same time, my baby, during how I found out, had no limbs. So my baby was incomplete talaga. Like, hindi siya talaga na-develop lahat. Hindi siya nabuo. And their organs, the organs of the baby, were nakadikit. That's how it was explained to me. So, I can carry it until I'm 9 months, pero baka patay na sa loob. Kaya sabi nila, bigyan mo ng isa pang month, and then namatay na. Namatay siya kaya. So, I had to look for a way to, Operation? Yeah. Masakit? Yan ang pinakamasakit. More masakit than the cancer. Sa totoo lang. Bakit? Kasi parang iba yung meron ka expectation na maganda, na magiging blessing sa buhay mo. Tapos hindi siya nangyari. And at the same time, may gagawin pa sila sa'yo just to fix what's going on. Iba yung parang may sakit ka, papasok ka sa operating room, and then alam mo naman pangpagaling sa'yo. Ito naman hindi papagaling sa'yo eh. It's because you don't have a choice. Tatanggalin yung baby mo? Because patay na. Ang sakit eh. Physically, masakit. Physically, sobrang sakit din. Isa pa yun na compare sa mga naranasan kong operation, like yung cancer and then this, mas masakit pa nga yun. Kasi pareho eh. Kasi parang meron sila, mentally. physically, mentally, lahat. And I'm very lucky that my mom was with me the entire time. Buti na lang may kasama ako. Kasi kung hindi, I don't know kung kaya ko yun. Alam mo yun? Yung naka-jonte yun sa'yo na panglima. Yung naka-jonte sa akin. Nasaan siya noon? Mga time na yun? Nilagahan ka ba niya o wala? Ito yung hugot. During that 4 years kami together. Okay. And then I got pregnant finally on the 4th year. Nanghiwalay na kami. Oh, pero alam niyang pregi ka? Alam niya. Pinabayaan ka niya? Pinabayaan na lang. Siguro dahil nga, hindi naman sa super pinabayaan, pero ang nangyari dun sa sitwasyon na yun, binuntis naman niya yung friend ko. Gusto mo ng chismis? Ito na. Non-showbiz pa mga to. Kaya ako naman sabi ko, Lord, you know better talaga. Like, I'm not saying na, wow, you know better for... Pero hindi natuloy eh. Kung nasa natuluyan sila, mas okay for them. Isa sa akin. Ngayon, happy ulit ako. Happy ka na uli. Yan ang pang-anim. My gosh, tigilan na natin to. Pero may pang-anim ka love mo ngayon na kayo. Ayun na yun, oo. Ano nga ba pangalan? Tommy King. Bongga siya. May Tommy King siya. Kumusta kayo ni Tommy? Okay naman kami ni Tommy. We started as best friends. He was a big support for me during the time I was going through all of that at that breakup na, I was pregnant pa and all. He moved to the Philippines now. He's an American guy. He's a rapper. Basketball player and rapper. And he's trying his luck here in the Philippines and hopefully mag-work everything for him. At sana mabuntis ka na. Naku po, pwede pa ba yun? Oo, 37? Pwede yung iba naman mga 40. Nabubuntis pa rin. Regular pa ba yung menstruation mo? Regular, normal lahat. Thank you, Lord. Pwede ka pang manganak. Oo. Hindi ko na siya pinangarap, Morley, kasi parang for me, if bibigyan niya ni Lord, go lang. Pero kung hindi, okay lang din. Mag-enjoy tayo. Mo. Sayang kung hindi mabuti pa. Gawin mo lahat. Kapag nakita mo pa naman yan ng show, sabi mo, well, Kerry.
Ang tangkad! Sabi mo, sige na nga. Yun na. Sige na, go. No, we have to be both financially stable bago mangyari yun. Like, I am financially stable. I want him to be financially stable at his own pace. And hopefully, you know. Paano sa tinanggap si Toby ng family mo? Okay naman. My mom was always, you know, around. Okay naman. They love him because mabait eh. Very friendly. Sa'yo na rin nanggaling yung kwento na nagkaroon ka ng breast cancer. Correct. Anong kwento ron? Well, in 2018, I had a checkup. And then, I felt a lump here. I can show you my scar. As you can see. May scar siya. Parang hindi ka naniniwala na nagkakaroon ako ng cancer. Kanina pa siya nagtatanong sa akin, may cancer? Totoo ba? Alam mo, sa totoo lang. Tanong ko agad sa kanya. Ang daming tao. If people don't believe it, I don't know why. Bahala na. I mean, nadaanan ko na lahat yan. There are reasons why we get cancer. And I became baliw about it. I studied neuroscience because I want to understand. Why? Okay. Why are we getting sick? Why are young people getting cancer? Why are people so afraid of the big C? Diba? Anong meron? So, nung time na yun, I felt the lump. I got a checkup. And then, when they tell you, bumalik ka muna kasi nga, biopsy tayo, ganyan. May something, right? So, bumalik ka for the biopsy. Pag hindi ka nila tinawagan na, oy, okay ka na, negative lahat, ganyan. Doon ka mag-worry, right? So, nag-alala na ako. So, pumunta ako ulit sa doctor and then they told me, your diagnosis is cancer, stage 2B. So, pag may, iba yun, di ba? May 3, may 4. Pag 4, kalat na. So, yung 2B, pakalat na siya. So, pakalat pa lang. So, meron na ako sa lymph nodes, natanggal din nila ang mga lymph nodes ko sa loob ng right armpit. And some of it, of course, hindi lahat. We still have to have some filters. And then, dito, natanggal nila ng maraming dito sa breast ko na right. And then I asked them to reconstruct it so I can still work and I can still look like the same person even after what happened. And, ito pa, itong 1 year na treatment ko from 2018 to 2019, hindi ako nagsabi sa kahit kanino na meron akong cancer para makatanggap ako ng trabaho. Dahil that time, hindi ka pa masyadong heal. Hindi pa heal, diba? Kasi treatment pa yun eh. Oo, so kaka-surgery lang. 2 weeks from my surgery, nagtatrabaho na ako. Hindi alam ng mga tao. Pero nagtataka ako, bakit malaki pa rin siya? May nilagay ba sa loob? Oh yeah, nag-reconstruct namin. So, ibig sabihin, nilagyan nila ng silicone para magmukha siyang boobs ulit. Pero yung mga laman sa before. loob, wala na, tinanggal na yung may breast maiwan niya. pa rin kahit papano ng konti. They will remove the tumor and then they will remove the margins of yung mga nandun na it could spread pa. And then, na-spread nga dito sa lymph node. So, natanggal din nila yung mga yan. What side yan? Isang side lang ako, right side. Saan ginawa yan? Sa St. Luke's BGC. Kailan Doc yan? Art de la Peña. 2018 po. March 2018. Nung nalaman ko, ang diagnosis ko was Valentine's Day. February. Hindi ko makalimutan yan. Valentine's Day ng 2018. Nasaktan ka? Masakit ba ang proseso niya? Alam mo, wala kang mararamdaman sa pagdating sa cancer, halimbawa. Unless na kalat na siya talaga, na metastasize. Kung hindi yan, like, there's nothing. Like, you'll feel na walang nangyari sa'yo kung hindi ka talaga makapag-check up pa. Kaya, very important ang yearly check-up ng lahat ng tao kasi hindi mo alam eh. Saan galing ba yung sakit na yan or ano bang meron. You will live your life normally. Like, nothing is happening. Yung bukol na yan, sobrang liit as in, mas maliit siya sa olive. Ganon siya kaliit. Yung olive seeds lang talaga. But even if it's a small tumor, it can be aggressive. So, depending on the type. Kaya kailangan talaga isampulan yan sa mga biopsy. Ano daw ang rason? Bakit ka nagkaroon ng... Sa belief ko kasi pag tanungin mo yung mga doctors, syempre sila yung parang, ay, may cancer yan sa family. Usually gano'n ang unang sasabihin. May pinag-aralan naman ako. Alam ko, ang advance ng studies na yan, it's not all connected to genetics. Ang genetics is 5 to 15% only. So the other 85% cells mo, healthy yun. So bakit hindi yan ang ipaglalaban mo na healthy ka, diba? Hindi doon sa pwedeng sumira sa'yo, parang gano'n. So feeling ko, it's sa puyat, sa stress, emotional stress. Malaking bagay yung emotional stress sa atin. Eh, di ba, ako, a year pa lang, nade-depress ako, kahit wala naman reason, because, di ba, importante talaga yung mental health mo. So, emotional stress, puyat, pagkain, more. Alam mo, sorry po ha, pag-usapan lang natin dito. Si Maita Sanchez, yung asawa ni Mayor Maita Sanchez ng Laguna, ng San Juan. Alam mo, nagkaroon din siya ng cancer sa breast. Tapos, ang dahilan daw kung bakit nagkaroon ng cancer, over-stress. Parang nadidepress na nga siya, parang ganun. At yung cancer pala, bumabalik daw yan. Bumabalik kung hindi mo siya inalagan. Kasi nga, ang belief ko, ito medyo pa-lecture lang ako pag ganyan. Oh, sorry na. Kasi nga, ganito yan siya. It could happen to you, to anyone, any
any human, 6 times in their lives. But, nandyan lang siya sa loob. Huwag mo siya i-trigger. Lahat kasi tayo may cancer cells eh. So, it could happen up to like mga 6 times in your life. Kung mabubuhay ka, kung masasurvive ka lahat naman. Pero, hindi ibig sabihin, may nangyari yun ng 6 na beses. Yan ang possibilities. Kasi may mga ibang phases ang buhay natin eh. So, alagaan mo lahat yan sa pagkain, sa tulog. Dapat maganda yung rest mo lagi. Kung hindi kaya sa gabi, hanapan ka ng paraan mag-rest ka pa rin. Gets? Yung pagkain mo, iwasan mo lahat ng mga sinasabi natin na magkakaroon ka ng ibang sakit. Cancer is the same thing as the other things. Lahat ng mga kinakain mo na mali could lead to cancer. Diba? Ang dami Ano ba yung mga mali? For me, number 1, sugar. Although, very controversial to people will say, hindi, it worked for me. I quit sugar for 6 years. Kaya diba may iba, ang payat mo. Because I don't eat sugar na. So, I quit sugar. Why? Kasi nga, we're not even meant to be eating that much sugar, diba? I mean, ang sugar, nasa trees lang yan dati. Kinukuha mo lang seasonally, diba? Ngayon, all year round, meron ka. And then we make fake sugar pa. So, all of that, parang pagkain yan daw ng cancer eh. Yung cancer cells, they love sugar. They love glucose and glutamine. After your digestion, you're able to produce healthy, hindi yung parang glucose lang, glutamine lang, or lahat ng mga carbohydrates, lahat ng mga kasanayan natin. Prito, mga pasta, mga ganon. Tapos yung mga super sugar, masama po talaga yun sa atin. Alam mo, sabi chismis ewan ko lang po yung cancer daw na sa mga babae, hindi ba over ano yun? Over what? Hindi, malaking tulong ka kung igaganon mo. Sorry. Hindi ko alam. Invento. Hindi yan totoo. That's not a real thing. Kasi nga... Bakit? Ba't hindi totoo? Hindi, walang connect. Kasi nga, cancer is in your cells. It could litaw, kumbaga, any organ. Ito yung controversial. Diba, Angelina Jolie natanggal ng bobelia para hindi magkaroon ng cancer because the mother or whatever man. Dahil hereditary daw yun. Hello, diba, nasa loob-looban mo. So, kung saan gusto siya i-trigger, diba, magti-trigger siya, kumbaga. So, you don't just go removing all the parts of your body para hindi ka makaroon yan. You just become healthier. And then you use the other cells that you have in your body that are not the hereditary ones to cure yourself. Ganun lang yun kasimple. So, nung meron kang sakit na cancer at alam mong may problema ka sa boobs mo, nawala ba yung confidence mo? Nabawasan ba siya? Natakot ka ba? No, I think I became more confident. Ang baliw, diba? Hindi kasi nga parang that's the time na natuto ako kailangan ko lumaban. Na ang liliit pala ng mga bagay na mga pinoproblema ko before. Ang liliit ng mga reasons kung bakit ako ma-depress. Ang liliit ng reasons kung bakit ako magiging inconsistent sa buhay. No. So, it gave me a drive to do better, to become a better person, to fight this, and then probably use it as a mission to help other people with what happened to me. Parang ganon. Hindi ko siya ginamit against me. Of course, there are times na parang sana wala akong scar. Pero even yung scar ko, proud ako. Hindi man halata eh. Hindi siya halata. Hindi po siya halata. Ayan o. Hindi siya halata. Tsaka hindi. Proud ako dito because nga, nabuhay ako eh. So why will I be shy or ashamed of what I went through, diba? Parang, bakit ako mawawala ng confidence? Halos ka mamatay ka na. Alam mo yung gano'n? Yung parang, all you have is up. Can't go down anymore. Yun yung pinaka for me nung time na parang, I can die. Kasi sabi nila, 2 years. So, kasama ko yung nanay ko. So, iyak naman. So, I have to be strong for them. So, yun ang ginawa ko. And then, ang gaan ng ganitong feeling. Paano ka sinuportahan ni jowa mo ni Robbie? Ni Tommy. I'm sorry po. Oy, wala pa akong jowa na Robbie. Magkakaroon ka. Oy, wag! Tommy, hindi totoo yun. Paano ka sinuportahan ni Tommy? Well, Tommy wasn't with me at that time. Hindi pa kami nagkakilala nung 2018. We met in 2019 na. Pa-heal na ako doon. He's a big help for me kasi parang he is a person that shows me yung value ko na hindi ko minsan nakikita sa sarili ko. Parang, may ganun ka? Oo. Yung halimbawa, parang hindi ka confident sa ganitong bagay. Oy, hindi nakita kita doon sa ano. Hindi yung bola na style. Gets mo? Yung parang ipapastrong niya ako. Ganun kami naging kaibigan. So, malaking bagay yung support niya sa akin. Yan yung parang support system. Doon nag-start yun. Pero during cancer, my mom was my biggest support. Nagkaroon ka ba ng anxiety? Oh yeah, until now. Everybody has anxiety, I guess. Paano umaatake ang anxiety sa'yo? I have more social anxiety when I'm like in places na I just have to be there for a reason and it's not work. Kasi kung work yan, I know my place. Alam ko yung lugar ko kung anong dapat role ko doon. Pero when it's like gathering, because I don't do it as much, hindi ako masyadong outgoing na tao, I look like a person who will be drinking outside in the club. No, hindi ko yan ginagawa. I'm a homebody. I wanna be home. If ever mag-gathering tayo, doon na lang tayo sa place ko. Parang gano'n, or doon na lang ako sa place ko. Hindi ako masyadong outgoing na sa labas. So when I'm doing that, I get social anxiety. Yung parang,
Sinajudge Ako ako. kung ginajudge. Parang, Paano mo ina-accept o paano mo tinitake yung mga bashers mo? I don't know eh. Anong bang gagawin natin sa kanila? Mag-bash pa rin. Hindi Bash ka na lang na- kayo dyan. Kasi wala, of course you get hurt. Magsinungaling tayo kung masasabi natin na hindi natin napansin nga kahit isang beses, di ba? Meron at meron tayong feeling dyan. Pero, nagmamature na tayo. So parang alam na natin eh, if this is coming from a person who doesn't know you, at yung pagkatao mo at lahat ng mga experiences mo sa buhay, it shouldn't matter. Ganun ako mag-iisip ngayon. Ang sarap tumanda. Yun Diba? na. Dahil natanong, balikan lang natin yung dalawang operation na ginawa Sige. mo. Noong mga panahong binubuksan yung katawan mo, noong mga panahong hihiwain ka pa lang, ano yung mga pumasok sa isip mo? Una, doon sa baby mo. I just wanted it. Parang siya nightmare na sabi ko, finally, magkaka-baby ako. And then, all of a sudden, in 1 week, I have to parang fix what's going on because wala na siya. Ang hirap, I don't even know how to put it kasi ang sakit niya. Even yung actual procedure, ang sakit niya. Pero meron ila ipapatig sa'yo para hindi ganun ka, Ang hirap, ang hirap. And then, they will take the baby out from you as if you're giving birth. So, imagine mo yung, diba, yung parang ma-experience mo yun pero hindi para doon. Of course, wala naman yung kung force mo, tulog ka, of course. It's an operation, major operation din yun. After major operation, emotionally, anong reaction? Siguro kung wala yung mom ko, nade-depress na ulit ako. Pero nung time na yun kasi since after cancer siya, medyo may confidence na ako sa sarili ko na kailangan ko rin lumaban yan. Sabi ko, Lord, ano kaya to? Kasi diba sabi na light comes in threes. Nagka-cancer ako and then nag-break kami nung time na yun, nung non-showbiz. And then, I lost the baby. So sabi ko, tapos na. Siguro ito na yun, diba? Kasi tatlo na yan eh. Sabay-sabay. So sabi ko, sa lahat ng mga pinagdaanan ko, kailangan ko to din maging strong para sa sarili ko. And then the only thing that I learned, yung takeaway from the pregnancy is, thank you Lord, na fertile pala ako. Diba? Like, how old was I when I found out I can have a baby? Ang tanda ko na. Alam mo yun? So, why not? Over 30 na. Ay, nung sa breast mo naman, ano yung iniisip mo na tatanggalan ka ng ano? Well, nung una, sa totoo lang, first doctor you go to, grabe sila, they will, kaya sabi nila, second opinion, third opinion, fourth, pang 100 opinion ka lang talaga, promise. Kasi dapat sure ka eh. Yung una, tinakot talaga ako na, you will remove everything. Double mastectomy. Double mastectomy meaning, para sa kaalaman ng lahat, ang mastectomy, matatanggaling pati yung nipple mo. Everything. As in yung parang, yung makikita mo yung mga cancer patients na flat na lahat talaga. And then they will reconstruct using some tattoos or different procedures to give you a little fake nipple. So nung sinabi yan sa akin na, no way. Kailangan ko ito pag-aralan. So, second doctor, third. So, lahat yun pinag-iisipan ko. So, I have to think about surviving. How will I look? How will I pay for these bills? Kasi ako lang. I've been always on my own. Even when I was married, I have always been on my own. I have never been lucky or blessed enough to choose a partner na siya ang taga-support sa akin. Kahit anong maniniwala ng ibang tao, ay, nag-jowa yan ng politician. Sorry. I'm very, not even proud to say na kinakaya ko lang talagang sarili ko ever since na nasa Pilipinas ako. I had never had that benefit. You know what I mean? So, I had to think of all of that. So, yung unang, siguro yung sa looks, wala lang yun sa akin. Okay lang yun. Diba? Okay lang yun kung ma-survive ako. Makeup lang yan. Diba? Bahala na. Carry lang. Okay. Ngayon, paano ko babayaran to lahat? Ang galing ni Lord. Binless akong dami kong trabaho ng time na yun. Sabi ko, thank you Lord. Kahit feeling ko hindi ko kaya tumayo, may trabaho ako. Ibig sabihin, may mission ako sa buhay. Ganun lang ako yung parang ang bilis ng shift ko sa positivity nung nangyari yun sa akin. 3 agad ang pinagdaanan mo. Hiwalayan ng boyfriend mo. Miscarriage ka. Tapos, cancer ka. In realization, ano naisip mo? Sabi ko, gets ko na po. Ayusin ko na lahat. Parang, alam mo yung, oo, successful yung mga ginagawa mo, may na-achieve ka sa buhay, maraming nagmamahal sa'yo, pero hindi ka pa rin happy eh. And then, bibigyan ka ng reason para, yan, sabi ni Lord, kunwari, di ba? In my mind. Bibigyan kita ng reason para maintindihan mo na dapat lagi kang masaya at grateful sa lahat ng meron ka. So, I think that's what happened to me. Wow! At kasal na lang ang kulang. Pangarap mo bang magpakasal ka? Kay Tommy King? Ready naman din siya, sa totoo lang. Nagsasabi naman din siya. But like I said, I think sa tanda na natin, hindi na tayo bagets, right? We know that we have to understand, and I hope na yung mga kabataan ngayon maintindihan na ang marriage ay isang bagay na sobrang seryoso po ito. It's like a contract that you have with another human being. Hindi lang siya mahal, hindi lang siya libog, hindi lang siya yung feelings mo, hindi lang siya like a
arranged marriage because of money. Hindi. Talagang habang buhay talaga. Pero hindi papasok sa isip mo na, ay, pakasalan tayo, Tommy, Oo. since na niyayaya mo ako. Go! Kasi nga, like for me, now that I'm older, parang wait lang. Kasi the moment na may isang problema ka, hindi ka pwede maghiwalay eh. Katulad ng nangyari sa akin. You have to be serious about it. Hindi pwede yung parang, ay, okay, thank you, next. Hindi ganon. Liberated ka ba? Na, liberated ako ever since naman. But, in a way, for me, I take seriously talaga na parang, if we're getting married, we have to be both responsible. So, hahanapin ko yan sa partner ko. So, alam ni Tommy yun, if he needs to be ready for my standard. And pareho din yun. Like, even yung mga ugali, ganyan, lahat. Single ba si Tommy? O may anak na iba? Wala. Oh, bakit He's 3 hindi pa? years younger than me pa. Oh, So, bakit I'm hindi pa? Kasi 37, gwapo, he's gwapo. 34. Like I said, to be financially stable, the moment na financially pareho kami stable, that's the time. And at the same time, bakit magpakontrata pa kami? Habang buhay. Orti, Love lang. Ang orti-orti. Diba? Imagine Ang yun, orti-orti, ang ah. daming gastos pag may kontrata, my gosh. Pag-isipan yun, promise. Ang gastos din yung party. Oh, kaya pwede ka naman mag-party at magpakasal na walang kontrata. Ganon kasi ako minsan mag-iisip na parang magpapakasal pa ba ako? Problema lang yun, alam mo yun. Pero of course, I wanna have someone I will live with for the rest of my life. Alagaan ko, alagaan din niya ako. Parang ganon. At magka-baby ka? At magka-baby sana. Ay, alam mo, dapat magpaano ka na, magpa-pris ka na ng Oo nga eggs daw. mo. May balak ka ba niya magpa-pris na ng eggs? Baka tumanda ka. Wala ka. Kaya nga, di ko alam. Mahal yun. Wag na Ay, muna mura natin lang daw gawin yun. yun. Mura lang Oh? daw yun. Maybe. Let's Baby. see. Let's see. Oo, sayang kasi. Ganda-ganda mo. Thank you. Thank I'll you. try. Pero ano nga ba? Wait, text ko nga. Mamaya, try natin. Wow! Hindi ba pumasok sa'yo? Isipan mo yun? Hindi. Kasi I've always been very responsible. Alam mo, meron akong hugot din dyan. Proper parenting. Kailangan nating ipa-educate lahat ng tao ang proper parenting. Tinan mo ang daming naglalagay ng bata sa mundo. Tapos mamaya hindi naman nila din kaya alagaan. Kailangan may prepared ka eh. Prepared ka rin sa Ako? WPS mo. Oh yeah! After so many chismis. Ano ito? Ano itong bago mong series sa Viva One at saka sa Ito, DZRH? So, ito yung ating WPS, West Philippine Sea series, na ito yung advocacy project namin, no? Na gusto namin lang ipakita sa buong Pilipinas na we have fight for our country. It's not about one politician, another politician, kung anong party ka, kung sino-sino supportahan mo. Supportahan natin ang bansa natin. The nation. That's what's important. And tuloy-tuloy pa rin lahat. Yung daily TV show ko with Pia Guanyo, morning show namin ni Aga Mulat. Tuloy-tuloy pa rin ang buhay. But of course, please supportahan ang WPS. Thank you so much. Thank you. Dal-dal ko, Morley, oh. Tingnan mo. Ay naman! Grabe talaga! Ang saya-saya ng kwentuhan namin itong si Diana Meneses na kung saan sana napunta. Oo naman. Thank you so much, Diana. Thank you. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka saan man panig sa mundo. yeah! Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.